Mapagyamang buhay po mga kamundo, ang inyo pong lingkod, Mundo at Karunungan ay nais maglahad ng ilang bahagi ng kwento at kasaysayan tungkol sa pamahiin. Bilang panimula, ang pamahiin ay isang paniniwala o kaugalian na tipikal na nagreresulta mula sa iba't ibang antas ng diskusyon o debate. Isang maling pagkaunawa sa agham o sanhi na ang ibig sabihin ayon sa agham o sa siyensya, maling pagpapatungkol ng sanhi. Isang paniniwala sa kapalaran o sa labangka. Pinaghihinala ang may impluensyang sobrenatural o ang takot sa hindi nalalaman. Karaniwang nailalapat ang mga paniniwalang ito sa kaugalian sa swerte, propesiya at ilang espiritual na nilalang. Partikular ang paniniwala na maaaring mahulaan ng kaganapan sa inaharap sa pamamagitan ng partikular na tila hindi kaugnay na nakaraang pangyayari. Gayun din, kadalasang ginagamit ang salitang pamahiin upang tukuyin sa isang kasanayang pangrelihiyon na hindi ginagawa ng karamihan sa isang binibigay na lipunan na hindi alintana ang namamayaning relihiyon na mayroon ding hinihinalang pamahiin. Kadalasang panira sa pangkalahatan ng pagtukoy sa isang bagay bilang pamahiin. Ang bagay na sinasabing ganito sa karaniwang pananalita ay tinutukoy bilang pambayang paniniwala o folk belief sa wikang Ingles sa folkloristika. Sa pamahiing Pilipino, sa kulturang Pilipino, bahagi na ang pamahiin na matagal na panahon at ginawa pa rin ng karamihan. Bagaman walang basihan ng mga ito ayon sa siyensya, mayroong makukuha dito na mabuting halimbawa, gawi at pag-iingat. Sapagkat batid naman po ng karamihan sa atin na ang pamahiing pinaiiral natin hanggang sa kasalukuyan ay minanapa po natin mula sa kanununuang hanay ng ating lahi. Ilan lamang sa halimbawa ng pamahiing Pilipino ang oro, plata, mata na nagsasabing kung nahati sa tatlo ang hakbang ng hagdan ng isang tahanan ay nangangahulugang nakakaakit ang sambayanan sa kamatayan. Ang isa pang halimbawa ng pamahiin ay ang paglalagay ng ngipin ng isang bata sa bubong upang makaakit ng swerte. May mga Pilipino din na kahit hindi naniniwala sa pamahiin ay sinusunod pa rin tulad ng hindi pagtulog ng basa na buhok dahil nakakabulag o hindi nagwawalis sa gabi dahil nag-aalis ito ng swerte. Okay? Dahil nagalis nga ng swerte. Narito naman po ang ilang panghalimbawa, ang mga pamahihing kaugalian ng paglalagay ng isang pakong kalawangin sa isang dayap na pinaniniwala ang nagtataboy ng masamang espiritu o matang espiritu, tularimya at kasamaan sa pangkalahatan na nakadetalye sa tekstong alamat na mababasa mula sa libro ng Popular Beliefs and Superstitions from Utah. Ganon din po ang isang pamahiin gaya ng tinanggal ang numero 13 mula sa button ng isang elevator. Ilan lamang sa mga kanluraning pamahiin tungkol sa pagiging malas ng numero 13, partikular na po sa kanluraning mga bansa. Mga kamundo, ang aking pong ibinahagi ay bahagi po lamang ng ating kasaysayan. Bagamat hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin nagsasabi na hindi po totoo ang nakasaad na pamahiin. Gayon pa man, ang inyo pong lingkod mga kamundo ay patuloy na naniniwala sa ilang mga pamahiin, minsan o madalas napapatunayan na hanggang sa kasalukuyang pamumuhay. Mapagyamang buhay po mga kamundo, ito po ang Mundo at Karunungan na lagi nagsasabing patuloy po nating pangalagaan at pagmalasakitan ang ating kalikasan, maging mga aso at pusa. Patuloy po nating pakitaan sila ng pag-uunawa sapagkat sila ay bahagi ng ating mundo upang araw-araw din nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po muli ang inyong lingkod, Mundo at Karunungan na lagi po nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.